negosyo at dapat serbisyo sa mamamayang Pilipino. At iba pa, mga kinakailangan lalo-lalo na sa panahon ng kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, na napapalala pa ng kalamidad. Ganyan o kahalaga sa kababaihan at taong bayan ang laban para mapanagot si Sara Duterte at lahat ng mga korap at iwali. Kaya asahan ninyo na hindi tayo titigil sa paglaban para sa katotohanan, para sa katarungan, para sa pananagutan. Lalaban ng mga kababaihan. Tawagan ng accountability o pananagutan. Kanina nabanggit na ni Kulex yung isang ibig sabihin ng pananagutan, accountability. May isa pa yung ibig sabihin sa Filipino, yung katumbas sa English ng letter R. Pananagutan, ibig sabihin nito ay responsibilidad, tungkulin, responsibility. Kaya dalawa yan eh. May tungkulin ng Korte Suprema, may tungkulin ng Kongreso, meron rin tungkulin ang sambayanang Pilipino. So itong i-address natin, yung mga kababayan natin na sa ngayon ay hindi pa natin kasama. Uunahin ko mga pulis, nakakasawang tanawin, malaking sweldo. Tama o mali, yung nasa konstitusyon. Hindi sila pwedeng magdagdag ng mga proseso. Yung naging desisyon na 97 days without any oral argument is in itself an unconstitutional decision. So ang panawagan natin, magkaroon sila ng sense, ituloy yung proseso. Bakit? Kasi ito naman yung para rin kay GC Sara. Sinabi nila noon sa mga kinakasuhan, dahil na kay dating Senator De Lima, kung walang kasalanan, harapin ang kaso. At ito ang panawagan namin, kung walang kasalanan, harapin at ang kaso. At kung hindi ito papayagan ng Supreme Court, panawagan natin, make it public. Yung impeachment complaint, lahat ng ebidensya, gawing sa publiko para sa transparency. Kasi ito'y matter ng governance eh. Hindi lang na 125 million, 2 billion mahigit ang nawawala sa pondo ng bayan. Na hindi pa natin nakakasama ngayon, hindi dapat makialam ang Korte Suprema. At kapag 1/3 na ng lahat ng kongresista ang nagbasa ng articles of impeachment, ang nakalagay sa konstitusyon, babasahin ko, dapat isunod agad ang paglilitis sa Senado. Sa Ingles, forthwith, sa opisyal na salin ng konstitusyon, agad, ibig sabihin, walang delay, walang pagpapatumpik-tumpik. Kaya dapat ang Korte Suprema huwag makialam. Pabayaan ang Kongreso at Senado na gawin ang kanilang tungkulin. Pangalawa, ang desisyon ng Supreme Court ay nagdagdag ng mga kahingian o bagong requirement na nagpahirap sa impeachment. Ito, sagutin natin yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ano sinabi ni Senador Cayetano? Dapat daw impeachment mas mahirap gawin. Sang-ayon pa kayo doon? Hindi! Siyempre, hindi tayo sang-ayon na mas mahirapin ang impeachment. Kasi ang diwa ng ating saligang batas ang nakalagay. Public office is a public trust. Ibig sabihin, dapat ang mga opisyal ng gobyerno nakakapanatili lamang sa pwesto hanggat may tiwala pa tayo sa kanila. Kapag sinira nila ang tiwala, dapat mabilis na napapaalis sa pwesto. Kaya pinabilis talaga ng framers ng 1987 Constitution ang proseso ng impeachment. Yung ginagawa ng Korte Suprema na pinapahirap ito, dinadagdagan ng requirements, labag sa diwa ng konstitusyon, labag sa karapatan ng sambayanan, sa mabilis na pagpapatansik ng mga korap na pinuno. Ano man ang detalye ng mga teknikalidad, dapat nating bigyan tingin. Against tyranny, Marcos singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Magandang hapon po o umaga po pala sa inyong lahat. Alam niyo po, ako siguro ang pinakamatanda dito sa inyong lahat. Kahit na doble-doble pa yung inyong edad, mas matanda pa ako sa inyo. Eh bakit ako nandito? Alam niyo ba kung ilang taon ako? 87. Meron ba kayong 87 dyan? Wala. Walang aamin. Ako inaamin ko. At alam niyo kung kailan ako
ako naging aktivista nung kay Marcos pa. When I was only 29 years old. Hanggang ngayon, aktivista pa ako. Kasi once an activist, activist forever. Kasi po, ang paniniwala ko po, basta may nangyayaring laban sa ating bayan, kahit na nasa karatay ako sa panit, tatayo po ako para ipaglaban natin ang ating bayan. Itong nangyayari sa atin ngayon, nakakalungkot. Kasi yung mga Senate, dapat hindi sila, yung impunity, dapat wala si impunity. Parang sila, hindi dapat sila parang mas mataas pa sa batas. Kung nakikita natin ang maraming mga opisyalis natin, parang wala sa kanilang batas. Ang ginagawa nila sa batas, weaponize ang batas, ginagawa nilang weapon ito para supilin ang lahat ng mga nag-criticize sa kanila. Sa aking edad na ito, gusto ko sabihin sa inyo na talagang ako'y naninindigan sa karapatan ng ating bayan. Ako pa naniniwagan dyan sa Supreme Court. Kay Leonen, nagtataka ako bakit siya gumawa ng ganyang pasya. Meron pa naman akong sanang respeto sa kanya, pero nawawalan ako ng respeto. Kasi yung ginawa niya talagang hindi man siya nagtingin kung ang basehan ng kanyang desisyon ay totoo o hindi. Ang basehan niya sa kanyang desisyon ay wala daw plenary. Pero nakita naman sa minutes ng meeting ng Kongreso na may plenary. So yung basehan niya sa kanyang desisyon ay hindi totoo. Kaya dapat ang kanyang desisyon ay walang bisa. At kayo sana, nananawagan ako, magkaroon naman kayo ng humility. Kababaang loob na tanggapin nyo kung kayo nagkamali. Kaya i-reverse ninyo ang inyong decision. Kasi po yun lang ang makakapagpatuloy ng ating impeachment. Bakit natin gusto magkaroon ng impeachment? Sa totoo lang po, ang paniwala ko, kahit na magkakaroon ng impeachment, maaangkin pa si Sara. Pero bakit gusto ko na may trial? Kasi gusto kong maipaliwanag ano ang mga kasalanan ni Sara sa ating bayan. Pag nakikita natin yon, at makikita natin na talagang may kasalanan at talagang mabigat ang kasalanan, tapos inakwit pa siya at talagang dapat tayo mamamayan. Hindi na natin tatanggapin yun. Hindi po ba? Alam niyo po, ang tingin ko, yung cowardice, ang cowardice sa Tagalog, yung kaduwagan ay very infectious, parang COVID, no? Nakakahawa. Kaya kung lahat tayo ay duwag, lahat ang mamamayan ay maduduwag. Pero alam nyo, ang tingin ko rin, ang katapangan ay infectious din. Nakakahawa din ang katapangan. Kaya pag ipapakita natin dito, kahit na isa-isa sa atin, na tayo'y matapang na lumalaban para sa karapatan ng tao,